5 pahina ang laman ng episode na ito. Ano nga ba ang ginagawa namin kapag walang kuryente sa isla? Meron palang prutas na lasang patatas. Loko. Dahil makakaani na sa itinanim. Recipe ng paboritong pagkain ay isi-share din namin. Tapos, lalagyan namin ng chok. Pagtatanim ay tuloy-tuloy pa rin. Malakas na bagyo ay dumaan din sa amin. Mamonitor, ayan na. Meron tayong gustong gawin na nagmumula mismo sa sentro ng pagkatao natin. Madalas lang hindi natin ito binibigyan ng pansin sa pag-akalang may mas importante na kailangang unahin. Kapag dumating yung araw na nagdesisyon tayong sundin ito, ang buhay mismo ang kikilos para ilagay tayo sa daan kung saan ito patungo. May 2024 nung gumawa kami ng malaking desisyon na iwanan ang buhay namin sa Metro Manila dahil sa bagong oportunidad na nagbukas sa amin dito sa Siargao Isla. Marami mang lubak ang aming dinaanan pero alam kong yun ay kasangkapan para matuklasan ang nilalaman ng aming katauhan. Kami nga pala ang Isla Pamilya at ito ang aming storya. So ngayong araw, walang ilaw dito sa buong isla. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At ganito ang itsura. Thank you! Taulab. Namalengke. May mga araw nga tulad nito na buong araw walang kuryente dito sa isla bilang maintenance and development ng Siarelco sa buong sistema nila, and nangyayari nga siya once a month, minsan once every 2 months, at kapag magandang panahon once every quarter. And since nagsasabi naman sila ahead of time, ini-schedule na lang din namin as family day dahil nga kadalasan tinataon din nila ng Saturday or Sunday. This is our spot. Buti nga at merong malapit na dagat dito sa aming tinitirhan. Kaya naman kapag ganito na gusto naming lumabas. Pero sakto lang sa pagkain ang budget ay meron kaming mapupuntahan. Saka sa ganitong sitwasyon, mas mainam kung sa labas at tabing dagat tayo magpalipas ng oras. Dahil kung hindi, sasaluhin mo ang ingay ng mga generator na nakabukas. Nagawa tayo ngayon ng ilog. Ito nga ang pinakamadalas naming puntahang lugar kapag ginusto namin ng katahimikan at preskong hangin dahil ilang hakbang lang ito mula sa amin. At tuwing low tide ay napakalawak din ng baybayin, perpektong playground para kay Jayden at para din sa amin. Low tide pa nga lang sa oras na ito, pero isasama din namin kayo sa oras ng high tide dito sa susunod na kwento.
Madaling maging negatibo ang ganitong araw dahil essential na pangangailangan ang kuryente sa bawat galaw. Pero dahil sa pribilehiyo ng pagtira dito sa isla, pwede itong maging positibo sa relasyon ng isang munting pamilya. Dahil sa panahon ngayon, pahirap na ng pahirap bitawan ang ating mga telepono. Yung lagi naman kayong pisikal na magkakasama pero may times na parang ang layo nyo sa isa't isa. Siguro ganun na talaga ang dala sa atin ng teknolohiya. Kaya naman mainam na may regular na schedule na bitawan muna ang lahat para maibigay ng buo ang atensyon at enerhiya sa pamilya. Langka? Hindi yan langka, kulo yan. Kulo. Ay, nakita ko eh. Yung gitna nito, merong parang din sa langka, yung kita nito kumukulin. Yung kulang na yan. Kulo. Luko. Loko-loko. Saan mo nakuha yan? Sa inyo? Sa puno, inakyat ko. Hindi, I mean sa... Doon, sa kaibigan ko. Saan mo nakuha? Gigil ako sa'yo. 3 piraso. Yay! Thank you! Meron ngang dinala sa amin si Richie na tinatawag nilang kulo. Actually, matagal niya na itong kinukwento. Isa nga daw ito sa mga pagkain na kanyang paborito. Dahil nga bago sa amin ay hinanap muna namin sa internet bago ito simulang lutuin. Breadfruit ang tawag nito sa English at ang tawag naman dito ay kulo. Kamag-anak din siya ng langka or jackfruit pero ang kalapit na lasa niya ay patatas at kamoting kahoy. At nadiskubre ko rin na isa ito sa masustansyang pwedeng pagkuhanan ng carbohydrates dahil mayaman din siya sa fiber, potassium, vitamin C at antioxidants. Pwede mo rin siyang ilaga, lagyan ng asukal or gata. Pero ang pinakagusto ko ay ito. Inaabangan niya at kanina pa nila. May cheese. Hirap to. Mas gusto ko to. 3 klaseng luto din pala ang sinubukan namin. Etong nilaga na may asukal na una naming ginawa. Tapos itong fries na nilagyan ng powdered cheese at gustong gusto ni Mama at Jayden. Para sa akin naman, mas gusto ko itong niluto sa gata. Kaya salamat sa effort ng aking mabuting kaibigan na dalhin at ipatikim ang isa sa mga yaman ng isla. Tama nga ang desisyon na ilipat dito sa taas ang mga tanim. Though marami pa rin itong tinuturo na mga aral na kailangan nating i-improve sa hinaharap, ay sa wakas kahit papaano ay makakaani na tayo.
Gano'ng kabigat yan? 25, more laki yun. Pala sa pagkahan? Tulong sa akin, te. Alright. So ngayong araw magluluto tayo ng burong Kapampangan. Ginawa namin ito last week o 7 days ago. Tinawag ko nga siyang burong Kapampangan dahil una ko siyang natikman. Sa Pampanga, ilang taon na rin ang nakaraan at madalas mo nga rin siyang makikita sa mga lutong Kapampangan. Dahil nga marami kaming mustasang na itanim ay inalam ko na rin kung paano siya gawin. Isa kasi ito sa pagkaing natikman at nagustuhan namin. Malalaman nyo mamaya kung paano siya kainin. At kung meron man po sa inyo ang gumagawa talaga nito, paki-comment na lang po kung may kailangan mang itama sa naging proseso ko. Nalaman ko nga na simple lang pala siyang gawin. Pagsasamahin lang ang kanin, isda at asin. Tapos hahayaan mo lang siyang mag-ferment ng 1 linggo. Pero ang sabi, pwede mo daw siyang patagalin kung gusto mo nang mas maasim. At kapag fermented na nga, ay igigisa mo naman ito sa luya, bawang, sibuyas at kamatis. Ito nga ang isa sa paborito naming pagkain, buro at inihaw na isda. Tapos ibabalot sa sariwang mustasa bago ito isubo at kainin. Yan ito. Tapos, lalagyan namin ng ito. Yan. Tapos, lagyan natin ng isda. Yan. Tapos, medyo na parami na yung asin. Kaya medyo maalat siya. Siguro next time, bawasan namin. Yung kumusta?
Malaking bagay sa ating isip at katawan ang makakain ng masarap, sariwa at masustansya. Kaya naman ang makapaghain ng ganitong pagkain sa lamesa na pagsasaluhan ng pamilya ay may ligayang dala. Kakaiba rin ang lasa at bigay na enerhiya ng pagkain na involved tayo sa majority ng proseso nito. Kaya din siguro nasa ibang level ang lakas at resistensya ng magsasaka o mangingisda, ano? Kaya naman tuloy-tuloy lang din tayo sa proseso ng pag-aaral at pag-improve ng ating kaalaman dito sa pagtatanim dahil isa ito sa mga tulay natin patungo sa maayos na pagkain. Maganda rin ang pagtubo ng itinanim nating ampalaya kaya kinailangan natin siyang lagyan ng mga gagapangan niya. Tapos yung mga alugbati na naiwan sa baba ay inakyat na rin natin at itatabi sa mga ampalaya since pareho naman silang vine, di ba? Again, bago po sa akin lahat ng ito. Kaya kung may better idea po kayo, mag-iwan lamang kayo ng komento. Basta hindi na po sana natin kailangan gumastos. Nagsisimula na nga ring mamunga ang mga kamatis at talong kaya kakailanganin nila ng makakapitang matibay para sa mga bunga nila. So kinailangan ko na rin silang i-rearrange at lagyan ng parang bahay-bahayan na pwede nilang makapitan o masandalan para kayanin ng puno at sanga kahit gaano pa kadami yung bunga na ilalabas nila. Maganda na nga sana ang plano, ang kaso... So galing yung hangin, may malaki kaming open na bintana dito. Kaya kailangan namin mamonitor. Ayan na. So yung mga tanim namin, pinag-isa namin dito para at least kahit pa paano may lakas sila. Yung kapitbahay namin resort, yung bakod nila doon bumigay na. So nandito kami ngayon sa taas para lang i-monitor kasi hindi namin alam kung paano kung mag-hold pa itong tinitirhan namin eh. Kasi alam nyo na, luma na, so wala kaming idea, mas mabuti na yung alerto kami. Unang beses nga rin namin makaranas ng ganito kalakas na bagyo dito kaya hindi namin maiwasang mag-alala kung kakayanin ba nitong tinitirhan namin. Pero sa awa ng Diyos ay kinaya naman at safe din ang buong pamilya. Hello. Ay, wow. Hello. Ang atim ng... Sabi mo maliligo tayo mo. Walang ilaw. Gabi na. So ang oras ay 5:42. 5:43. Nawala na ng kuryente. Buti medyo safe itong space namin. So okay naman, pag lumabas ka sobrang lakas na ng hangin sa labas. So antayin lang natin pumupa tong bagyo.